Ladies and gentlemen, mga kababayan, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali sa inyo lahat. Nag-uusap kami ni Commander Bukay. Nag-uusap kami. Hello. Video lang kami. Mahirap mag-live eh. Baka magurguro signal eh. So, ang pabiyahe lang kami. Biyahe. Tatakas lang. Bahala na kayo. Bahala lang kayo sa buhay. Okay. Ano yung magwala eh. Gusto lang namin magkwentuhan. Thinking out loud. Loud. No? Thinking out loud. Simple lang kami. Ano ba ang pag-usapan natin? Ba't ba tayo nagkaganito? Pinoproblema natin. Ba't na pinoproblema natin problema ng bansa tapos may mababasa ka pa sa Facebook na ginajustify yung kay Duterte, Bato, tsaka kay Bongo. Tama lang daw na kasuhan. Teka muna. Ano palagay mo doon? Na bakit kakasuhan? Yung mga taong gano'n, mga ungas yun eh. Oh. Bakit? Wala. Mga official pa nagsasabi, mga mayor pa nagsasabi. Ba't hindi ko lang pag-iisip nila? Ba't hindi yung utak nila? Hindi ko nga maintindihan sumumpa, uphold the Constitution. Ano kalagay sa Constitution? Right to due process. Kung kinoconsider niyo yung right ng mga biktima, di ba dapat i-consider din yung right ng mga alleged Victim. Alleged na perpetrators. So, everyone is entitled to due process. Yun yung nakalagay sa Constitution. Wala tayong pinipili eh. Kaya ang mga tao, doon tayo nagagalit kasi pagka gusto nyo interpret yung Constitution sa sarili ninyo, pwede. Pero pagka yung kami na mag-interpret ng Constitution ayon sa malinaw ang kaisipan namin, pananaw namin. Ang sinasabi namin, yes, tama na yung Constitution guarantees the right of a victim, the right to due process. Namatayan siya, nagkaroon ng EJK, pues dapat kasuhan yung tao na involved sa due process sa EJK. Pero in doing so, he is or she is entitled to due process, investigation. Huwag yung tatratuhin na kriminal. Ang problema nito sa Pilipinas, yung Constitution, ini-interpret ng ilang tao o mambabatas sang-ayon sa gusto nilang naratibo. Pero pagka taong bayan ang nagsasabi, oy, mali yan, kinukall out ng taong bayan, ini-snub nyo at pinalalabas nyo, kami pa ang tanga. Mali. Sino ang tanga? Bakit? Ang tanga, yung mga hindi nakakita ng mga maling gawain. Yes, I agree. Sa ngayong sitwasyon. Double standard, yun yung tanga. Kasi kami, isang standard lang, standard ng taong bayan. We, the sovereign Filipino people, ang gusto natin, everyone is guaranteed the right to due process. Everyone. Biktima at accused. So, meron naman tayong korte. Ba't kung ipapasa sa ICC? Ano yun? Wala bang kakayahan ang bansang Pilipinas? Kaya nga So, ibig sabihin, tanggalin na natin yung korte. Pilipinas. Gusto nyo, mag-revolusyon tayo, tanggalin natin yung korte? Wala na korte. Hindi kayo naniniwala sa korte. Kami na lang decision. Taong bayan. Gusto nyo, magkaroon ng People's Revolution, tapos noon, mismong taong bayan ang huhusga sa inyong mga politikong mga nangurap, wala nang batas, wala nang right to due process. Gusto nyo yan? Pwede, no? Para maranasan ninyo, yung ine-emphasize namin, huwag naman double standard. Huwag double standard. Malamig pa ulo namin, nagkakapi kami. Na-enjoy namin yung pagkain namin. Kinakapi na lang namin, Kain. Pero hindi alam ng sambayan ng Pilipino. Iniisip namin ang kapakanan ng individual na Pilipino. Kaya nga,
Anong mangyayari? Pinoprotektahan natin ang individual rights of every Filipino. Kaya kami lumitaw. Dumama sila doon sa kay OJC. Natakot ang tao, sinupin nila yung karapatan ng tao sa mga KOJC. Mga KOJC, alam namin na mali yung ginawa sa inyo, kaya tinatayuan namin. Pero alam namin muntik na kami mag-design. Muntik na kami kumilos noon. Kasi when the rights of people are being trampled on, FGF becomes credible, becomes useful, becomes yung right smack sa pangangailangan ng taong bayan. We are there to defend the Filipino people. Yun yung concept ng FGF. Be it in times of war, be it in times of peace na merong corruption, merong pambubudol, merong double interpretation, double standard sa Constitution. Ayaw namin ng ganon. Mali, huwag niyong babuhin yung Constitution. At kayong mga nagsasalita, pwede ba? Ayaw namin ng double standard sa Constitution. Double standard as in, pwede yung interpretation nyo na kasuhan si PRRD, Bongo, at si Bato. Walang due process. Hayaan yung korte, demanda nyo lang, daming ngak-ngak, daming ingay. O, anong ginawa kay Kibuloy? Tinrato kay kriminal. Hindi pa kayo sigurado. Ang nag-a-allege ay yung mga witness na bayad. Or yung mga witness na nagtatakip ng mata. Mga ganyan, no? O, witness. O, di ba? Hindi kita. O. So, something is terribly wrong. The Constitution we created as Filipinos is for everyone. It's not supposed to be interpreted by a few people and benefited from by a few people. Hindi pwedeng nandyan yung Constitution para bastusin at para balibalik ta rin ng ilang tao na pagka tayo na yung nag-i-invoke, mali yan eh. Mali yan. Dapat ayusin natin to. Criminal pa kami. Nasaan na yung right to due process? Nasa yung right to express, freedom of expression. Kaya nga something is terribly wrong. And because of that, tumatayo kami. Commander Bukay, Commander Dado, tumatayo kami para ituwid ang mali. At gusto namin sumama kayo sa aming mga kababayan. Tumayo rin kayo. Wala, bawal ang dito duwag, bawal. Kung para sa bayan, itagoyin natin ang manindigan tayo. Ipagtanggol natin yung karapatan ng bawat isa. We have the right to due process, the right to life, liberty, and property. Everything. Kasi tayo gumawa ng Constitution. Atin yun. Hindi yan pag-aari ng ilan lang. At balik ka rin ng ilan lang. Para sundin yung narrative. Okay, hanggang dito lang kami. At Commander Bukay, anong sasabihin? Okay, bye-bye. Mag-isip kayo para sa taong bayan. Hindi mag-isip kayo para sa sarili ninyong mga personal. Ang isipin natin ang kapakanan ng taong bayan. Mahalin natin ang ating bayan. Huwag nating babuyin. Yun lang yung mensahe ko. Thank you. Thank you sa inyong... Thank you, Commander Bukay. Ano nyo, whatever we do, Filipinos, we better get our acts together and we better correct the mistakes of so many years already in the past. Corruption, droga, pag-abuso sa Constitution, binabaliktad pa ang tao, pag-disrespect sa mga rights natin. At siyempre yung komunista, we better stand up and do something to correct everything. Otherwise, pala kayo, bansa nyo yan. Na, kami, malapit na kami sa hukay. Pala kayo kung gusto nyo maging narco-communist state tayo na bangkarote. Utang kaliwa kanan. Ngayon, aabutin tayo ng 18 trillion pagka natuloy yung utang for 2025 kasi yung budget 6-point-something billion ang napoproduce na natin 6.5 trillion ang napoproduce natin 4.5 trillion sigurado utang tayo ng 2 trillion so ngayon at end of 2024 punta na tayo ng 16 trillion plus 2 trillion projected for 2025 aabutin tayo 18 trillion hindi pa
Yung iba sa atin will never have a chance to get their hands on 145,000. Lahat tayo may utang, 145,000. Dahil lang sa mga tarantadong politiko na yan. We have to stand up and correct everything. Tayo ang nasa katuwiran, tayo pinangahawakan natin ng katotohanan, at ang gusto natin ay magandang kinabukasan. Maraming salamat sa inyo. God bless everyone. Thank you. Mabuhay ang FJ. Mabuhay ang Filipino Guerrilla Forces. Bye-bye.